Ay, tapos na ako mag-load, men. So, mabigat tayo ngayon. 44,200. Aray ko po, ano yun? So, punta na tayo ng border. Dito muna kayo sa Codley, men. Tagal din yun 3:30 na, 3:20 na ngayon ng hapon. Dumating ako ng 1:04 doon, o 1:06. 2 hours and a half din Kala na tayo dito. Ay, umabot pa nga sa... Amber alert. Cute naman ng baby, parang manika. Ayos yun Libre na ba? Libre, man. Let's go. Aray! Ayan na ang slash. Tatawid ako, hindi ko alam yung produkto ko Fino size to, alam ko Ayan, Fino size KD 564M NA bulk. Hindi naman ako nakatulog. Kasi syempre, ang hirap matulog ng nagtatrabaho ka. Parang iniisip mo na baka matapos na yung loading. Alam mo yun, parang hindi ka mapakali. Parang gano'n, no? So, ang ginawa ko lang, ano bang ginawa ko? Mag-edit. Itong video na to, in-edit ko kanina. Bigat natin 44,000. Anong gross? 78,000 pounds, man. So, paano ba to? Medyo ano pa yung border dito, mga 30 to 45 minutes. So, cut natin to doon, man, pag malapit na tayo sa border. Ito na, malapit na tayo sa border, man. Dito nga pala tayo tatawid ngayon sa Buffalo, New York, man. Sana wala namang traffic. Tignan natin. Ay, biglang uminit Hindi kasi nakasweater ako Diba, sinabi ko naman sa inyo, kung marami kayong tattoo dito sa inyong mga braso, kailangan itago ninyo sa pagtawid ng border, men. Baka mapagkamalan tayong kawatan. Kawatan pa nga. Mainit sa mata ng mga officer yung maraming tattoo. Kasi nga dahil sa, alam nyo na, yung mga human trafficking, drug trafficking, no? Ano itong mga to? Bakit dami nakaparada rito? Mga naghihintay lang tong mga to na siguro ma-clear yung load nila. Ayos lang, nakaparada lang pala tong mga to. Slow, new traffic pattern. Ano to? Okay. Ganda naman ng Kenworth na to. Ayos yan Let's take it slow, so slow. Ay, walang traffic, man. Nung nakaraang tawid natin dito, dun pa lang sa likod natin, mahaba na yung pila, di ba? Ngayon, maluwag. Kitang-kita natin ang tulay. Maluwag, man. Libre. Pasok.
Ano ba ngayon? Martes. Walang tumatawid masyado ah. Eh, yung pabalik ng Canada, oh, medyo mahaba ang pila. Normalan lang yun. So, merong ilang mga truck doon. Siguro mga ilan yan? 8? Pero ayos lang yan. Mabilis lang yan. Ito na yung pinaka-border nila, men. Yung may bandila na yan. So, dating gawi, dito muna kayo sa harap, men. Daming ano to, gamo-gamo. Tapos tayo na to pag binuksan natin yung bintana natin, men. Ay, passport pala. Ay, kaloy. So, ano natin, kargada, Fino size. At ano ang ating destinasyon? Ano ba yun? Glens Falls, New York. Kaya lang patayin yung AC. Good afternoon, officer. Where are you going? Going to Glens Falls, New York. Thanks, officer. Have a good one. Ayos na, men. Dito ulit kayo sa Codley. AC. Ayos na, men. Sa ating lahat ulit, no? Welcome back sa atin dito sa New York, USA, man. Hey! Pabalik-balik na lang tayo dito sa Buffalo na to, men. Wala na bang iba? Hindi naman ako nagre-reklamo, pero sana naman maiba minsan. Traffic yung papunta ng Canada, men. Papuntang Niagara Falls doon. Wow. O, pati na rin doon sa may Interstate 90. Traffic, men. Ano ba yan? Hindi tayo sa gitna. Medyo heavy yung merging traffic dito sa kanan, eh. So ngayon naman, uy, ano to? Ba't kayo pumipreno? So ngayon naman, ang tutumbukin natin mula dito sa Interstate 190 ay yung 90 papunta ng Silangan. Kasi yung pupuntahan natin nasa taas lang ng Albany, New York. So magpapa 90 east tayo ngayon. Dire-diretso lang yung 90, men. Pagdating sa may bandang Albany, New York na, magpapa-norte na tayo sa 87 ba yun? Interstate 87. Tapos malapit na yung customer nun. Ganon mismo. So puro interstate highway lang ang dadaanan natin. 99% ng ating biyahe ngayon, puro interstate highway lang. Yung Interstate 90 and then Interstate 87 and then mag-exit na tayo, malapit na yung customer pagka-exit. Grabe, rush hour. Ano to? 4:23 ng hapon. So nag-uuwian yung mga OATs. Ito yung tinatawag na downtown Buffalo, New York. Ang alam ko yung baseball club nila ay Buffalo Bills. Paki-correct nyo naman ako, hindi naman ako nanonood ng baseball or ng football. Hindi ko alam yung Buffalo Bills, football ba yun o baseball? Grabe yung traffic papunta ng Canada, men. Ano yan? Kunwari wala ka ng oras, ganyan ka-traffic. Tapos malapit ka na sa border.
ganyan na ganyan po yung nangyari sa akin doon sa may border nung nakaraan. 2 oras mahigit yung naubos sa akin doon, men. You know, grabe yan. Gapang. Maganda nga sana itong ating biyahe kasi nga 6-hour drive lang mula dun sa customer na yun, ano? St. Catharines hanggang Glens Falls, New York. Problema yung backhaul, men. Uy, bakit kayo naghihintuan ng ganyan? Yung backhaul natin, sabi sa akin, kung gusto mong pumunta ng Glens Falls, New York, sigurado meron tayong backhaul. Tumawag naman kanina, wala pala. Sabi niya, it's so quiet daw. Sabi ng dispatcher. Kumbaga, wala siguro siyang mahanap na load. Malamang nito, mag-washing na naman ako or mag-pick up ako sa may bandang malayo sa delivery. Tatakbo na naman tayong empty na malayo. Pero okay lang yun kaysa sa wala. Pero worst case scenario, uuwi tayo ng empty, men. 6 na oras. O sabihin mo ng 7 oras. 7 oras uuwi tayo na empty. Okay din yun, tipid sa fuel. Yun nga lang, wais kita, men. Waing benepisyo. Eh, ganun talaga. Slow down eh. Ano ba to? Bakit ganito kayo mag-drive? Anong meron? Bakit ang babagal? Preno ng preno. Oo, kasi yung cut off doon sa 190 tsaka yung 90 medyo busy doon, men. Makikita ninyo mamaya. Ano yun? Grabe talaga. Anong kababalaghan to, men? Malayo pang undas. Meron ng kababalaghan dito sa Buffalo. Ano to? Anong meron ngayon? Bakit ganito? Oray ko po. Ang lakas naman ng slush, man. Dati nagpunta ako dito, nag-deliver ako dyan. Isang pabrika, grabe, napakaliit ng ano na yun. Napakaliit na company, sikip. Exit 3, so 3 miles na lang, nandun na tayo sa Interstate 90. Di pala ako nakapagpalit ng network. Wala tayong signal. Grabe. Stop and go, man. Ang dami ko pa namang binaon. Ang dami ko pang dinalang damit. Actually, yung mga damit ko naman na yun, yun talaga yung mga damit ko dito sa truck. Inuwi ko lang talaga siya kapag lalabhan. Pero yung baon ko, ang dami. Tapos, uwi rin pala tayo bukas. Ano ba naman yun? Ganun talaga kapag sobrang mahal ka ng asawa mo, no? Pinagbabaon ka niya ng napakaraming baon. Pero ano, di ba? Maging positibo lang tayo. Makakahanap din ng load yan. Grabe, haba ng traffic. Bakit kaya? Construction ba yan? Aksidente? O sadyang sobra lang talagang dami ng sasakyan, kasabay-sabay ang uwian. Alin man dun sa tatlo, wala tayong laban dun. Kung hindi pumreno, umandar, pumreno, umandar. Exit 2, man, 1 more or 2 more miles. Ayos na. So itong right lane, yung kagaya nung, ewan ko kung naipakita ko sa inyo dati, kapag nasa right lane ka, mapupunta ka sa Interstate 90 westbound. Yun na yung papunta ng Erie, Cleveland. Pero dahil dun tayo sa Albany, sa eastbound, dito lang tayo sa gitna.
Grabe, no? Kabagalan. Hindi naman po ako nagre-reklamo, no? Baka mamaya iniisip nyo, hindi naman traffic talaga yun eh. Kumpara sa Pilipinas, mas malala pa nga eh. Mga ganon, no? Pero dito sa Amerika kasi, tsaka po sa Canada, yung ganitong klaseng traffic, sobrang big deal na to. Parang malaking ano na to, problema. Hindi naman problema, malaking... Anong tawag doon? Kasi malaki ang mababawas sa oras mo eh. Alam nyo naman, dito sa Amerika, tsaka sa Canada, parang bawat minuto binabayaran, parang ganon. Kaya yung mga tao na yan, kung umuwi na sila ng bahay, no, imbis na makapagpahinga sila ng mahaba, eh parang magugugol pa nila yung sabihin mo ng kalahating oras o kung ilang minuto man to, no, mga 45 minutes na delay dito sa kalsada, imbis na nasa bahay na sila na nagpapahinga. Ganun po dito kasi nga kinabukasan pasok na naman yung mga yan, men. Gising ng madaling araw, naranasan ko yun. Grabe yun, men. Dati umaalis ako ng alas 6 ng umaga. Makakauwi ako ng bahay noon mga 4:30 to 40 what? Mga makakauwi ako sa bahay mga 4:45. So mula 4:45 meron lang ako 12 hours or actually 13 hours and 15 minutes sa bahay. No? Kasama na yung travel time doon, yung ito na nga yung Albany, dito tayo sa eastbound. So kasama na yung travel time doon, yung 4:30 na yun. Pero nawawala ako sa bahay ng 6 to 4:30. So ano yun, mga 10 and a half hours. Tapos 13 and a half hours sa bahay. Diba? Parang tapos pag na-traffic ka pa, mababawasan pa yung 13 hours and a half mo. Napahinga, yung pagluluto, yung oras sa mga bata, oras sa asawa, minsan mag-grocery kayo. Mahirap din, men. Yung trabaho na tinatawag na 9 to 5. Sobra. So dito na ako sa kaliwa, men. Kaso hindi ako makakaliwa dahil ang bibilis ng kotse sa kaliwa. So dito na to traffic, yung westbound. Ito, may truck sa ano. Pwede na akong kumaliwa na to. Yan. Hindi ako makaporma kasi ang bigat natin, men. Kaya mo na, dito na lang tayo. Hindi naman din tayo nagmamadali. Dito pala nagkaka-traffic. Gumaganong-ganon yung mga sasakyan eh. Oh. Yan, dito na tayo sa Albany. Eastbound. Ng Interstate 90. Grabe yung traffic sa westbound oh. Panis. Oh, grabe. Traffic yata yan. Haba ng traffic nila dun. Oh. Buti pa dito hindi matraffic masyado. So yun nga, wala naman din problema yung 9 to 5 na trabaho. Pinagdaanan ko din yun, men. Pero nung nag-trucking ako, parang ayoko nang balikan. Kung meron lang pagkakataon, hindi ko na yata babalikan yung 9 to 5. Pero kung walang choice, bakit hindi, di ba? Ayos na. Dire-diretso na to hanggang Albany, New York, man. Oh, pasok mo na. Oh, dito rin traffic. Oh. Hanep. Nagdilang anghel ka naman, Kaloy. Sa bagay, talagang sakop pa rin ng Buffalo to, kaya
Eastbound, westbound, northbound, southbound, kahit anong bound, gunbound. Eh talagang traffic. Nakita nyo yung kanina papuntang Niagara, papunta ng Canada, ganon. Northbound yun, traffic, di ba? Tapos yung southbound, yung pinanggalingan natin, traffic din. Ngayon naman, east and west. Sayang naman yung Hellcat na to. Yung Charger. Laki ng bangga. Wala. Iyon. Ito yung mahirap sa tanker, men. Kapag stop and go yung traffic. Puro slash ang aabutin mo. Kawawa yung mga input seal mo dun sa may drivetrain ba yun? Pero mas maganda yung daloy ng trapiko dito kumpara po ulitin ko na naman, no? Lagi ko kinukumpara yung 401 eh sa may GTA. Grabe yung 401 na yan, men. At least ito umaandar or dumadaloy. Doon sobra. Oh, ginagawa mo. Nambe-brake check pa to. Oh, grabe yung slush, no? Pero ayos lang. Ano lang tayo? Prente lang tayo sa takbo. Takbong prente lang tayo para hindi masyadong kawawa si Pete. Galleria Drive. Yan. Robinsons. Namimiss ko na yung mga shopping mall sa Pilipinas, men. SF Center Point, SM North. Yan, Robinsons. Tsaka yung Ever Gutesco dun sa may Recto. Tambayan namin ng high school yun, men. Tsaka yung Isitan. Magkatabi yun eh. Ang alam ko magkatabi o magkatapat, parang ganon. Ayos na, medyo gumaganda na yung daloy ng trapiko. So ngayon ay 79 Fahrenheit dito sa Buffalo. At ano ba yan? 24 Celsius. Init, no? Pero enjoy lang natin tong ganitong init kasi nga isang buwan na lang, men. Pag pumasok yung October, malamig na yan. Sobra. Ay. Ano ba yan? Slush na naman. Give me the slush already. Wala Ayan na. See? Ay. Ano tayong tubig? Hindi ako nakakuha ng tubig Last ko na to. Kailangan ko pang huminto para magkuha ng tubig. Meron namang rest area dyan. Hinto na lang ako sa rest area. Sabay kain ako ng siopaw. Mismo. Siopaw na special. So very special. Sarap kaya yung siopaw, men. Diyan lang kayo. Kayong aalis dyan. Mismo. Ay, nakawala rin sa traffic, men. Nakalabas na tayo ng city limit ng Buffalo. Pwede na tayo mag-cruise ng 67. Nice na. So, siguro magdadrive lang ako ng mga 4 na oras. Kasi parang sarap matulog ng alas 7. Anong oras ba? 4:49. So mag-aalas 5 na lang hapon. Drive ako ng 4 na oras. Alas 9 na pala yun. Basta ilalapit ko na lang siguro pala sa customer kasi hindi ko alam kung pwede matulog sa customer, pero sa rest area or truck stop na lang ako matutulog. Ilalapit ko sa customer para kung sakali man na uuwi ako bukas ng empty, makakauwi ako sa bahay bukas. Kumbaga aabot yung oras ko para makauwi.
So, tignan natin. Bagay, kahit mag-drive lang ako ng 3 oras ngayon, so meron pang 3 oras na natitira bukas papunta ng customer. So, meron na lang ako 10 oras nun sa Canada. Makakauwi pa rin ako. So, matutulog na lang siguro ako ng mga bandang alas 8 kung merong rest area or truck stop na madadaanan. Mismo, ganun na lang. Pero mas maganda kung merong load. Para wala lang, para ano lang dagdag kita, men. Hindi na tayo masyado kumikita dito eh. Magpapasko pa man din, no? Ito, pwede na tayo magtanggal ng sweater na to, men. Huwag nyo pong gagayahin to, kasi hindi po ito advisable na gawin. Pero dahil maluwag naman yung kalsada, okay lang. Yun, pumuresko namin. Mamaya ako natutupiin yan. Ito yung sarap sa pakiramdam na preskohan tayo. Uy, Penner, oh. Si Idol yata yun, Volvotron yun, men. Idol Ryan, si Manlalakbay Biyahero. Pupunta ka ba ng Niagara? O tatawid ka ba sa Fort Erie or Queenstown? Hindi ko kasi alam yung cellphone number niya. Parang siya yun kasi kulay puti yung Volvo. Tsaka naka t-shirt na kulay blue yung sinusuot niya. Tsaka naka sunglasses. Parang siya yun, ang payat pa ng driver. Nagsalita yung mataba no? Hindi, payat kasi yun si Idol. Parang ako. Mukha nga niya yun, men. Sa bagay, nga pala siya ngayon, LCV, no? Baka kamukha lang ng truck niya yun. Ano po siya ngayon? Long combination vehicle. Dalawang 53-footer yung kanyang hinahatak ngayon. Silang dalawa ni Volvotron, yun ang hinahatak nila. Shoutout sa'yo, Idol Ryan. Kung nanonood ka man. Kala mo nanonood eh. Hindi, baka nanonood ka lang. Shoutout sa'yo. Baka ikaw yun, ewan ko Pero ganun pa man, parang ang sarap mag-drive, men. So, mag-focus muna ako sa driving. And ikat ko na lang to siguro sa rest area or truck stop. Kung saan naman tayo abutan. It's either mamayang gabi or bukas na lang. So, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw ng Martes, men. Mag-iingat kayong lahat dyan. Peace.